As we gather here together in thy presence, God our Father, we invoke your Holy Spirit to come in, that your name be blessed forever through your word that has the power. May our worship by your grace comes from within. We lift our voice in adoration to celebrate your great salvation and exalt your holy name, our God and King. It's your love that brings us closer and teaches us to love each other, and that's the reason we, your children, like to sing songs of praise to God the Father, to Jesus Christ our great Redeemer, to the Holy Ghost that makes this truth so real. Your boundless love is everlasting, your saving grace is so amazing, and all these blessings that you give us we can share. Our Father, blessed be your name. Your kingdom come, your will be done. Father, you're always the same, who was and is to come. Songs of praise to God the Father, to Jesus Christ our great Redeemer, to the Holy Ghost that makes this truth so real. Your boundless love is everlasting, your saving grace is so amazing, and all these blessings that you give us we can share. Praise to the Father, praise to the Son, praise to the Spirit, praise to the Three in One. Praise to the Father, praise to the Son, praise to the Spirit, praise to the Three in One. Songs of praise to God the Father, to Jesus Christ our great Redeemer, to the Holy Ghost that makes this truth so real. Your boundless love is everlasting, your saving grace is so amazing, and all these blessings that you give us we can share. Praise to the Father, praise to the Son, praise to the Spirit, praise to the Three in One. Praise to the Father, praise to the Son, praise to
Chris Mandali. Ng ating pag-aaral ang kahalagahan ng taong 1844. Paki-monitor lang kung meron na tayong output na sound. Wala pong sound. Wala pa rin sound.
Pinapawisan na ako sa walang sound. Sa init. Mga kapatid, mainit na wala pang Yan, sound. mga nagko-comment sila, oh, mga walang sounds daw. Baka may delivery. Oh. Pastor, Ibig meron na. sabihin, meron na? Meron na. Okay. Hello? O, sige, Part, Okay. it's your time. Okay, magandang gabi at mapagpala, punong-puno ng biyaya ng Panginoon. Salamat sa Panginoon na binigyan niya tayo ng pagkakataon muli mag-aral na ikatlong bahagi ng napakahalagang katotohanan na tinuturo ng Bible, yung kahalagahan ng taong 1844. I-review natin yung Spirit of Prophecy, the book, Great Controversy, page 49. The scripture which above all others had been both the foundation and central pillar of the Advent faith was the declaration unto 2,300 days, then shall the sanctuary be cleansed. Daniel 8:14. So sa lahat ng ating mga classmates ngayon, praise the Lord, sama-sama tayo mag-aral at habang nagsishare ako dito, ang prayer natin, hindi tayo pwede makapagtiwala sa sarili nating kaalaman kung hindi tayo ay magdidepende lamang sa gabay ng Banal na Espiritu. Itong ating pag-aaral ay hindi conclusive. Ito ay titingnan natin lalo na doon sa second part ng study natin last time, verse by verse ibibigay natin o ibinigay natin. Yun ang mga verses na dapat natin isaalang-alang upang tayo ay humantong sa katotohanan na pahayag ng Banal na Espiritu, hindi sa human understanding, human wisdom, kung hindi divine revelation. Okay? Saan galing ito? Daniel 8:14. Itong Daniel 8:14, sagot ito sa tanong na gaano katagal yuyurakan ng maliit na sungay ang katotohanan ng sanktuaryo. Okay? Ngayon, ito na. Umpisa muna natin yung Daniel chapter 8, verses 1 and 2. Kung makikita nyo mga kapatid, yung word na vision, kita nyo, yung tatlong pula, vision, kung meron kayong extra o laptop dyan, titingnan nyo yung Daniel chapter 8, verses 1 and 2, Hebrew, makikita nyo yung original word dyan ay Chadson. Ipapakita ko sa inyo. Kaya lang, para hindi tayo malito doon sa mga pangitain na ipinakita ng Diyos kay Daniel, okay, na ininterpret ni Gabriel. Ito yung sa Hebrew, pag pinuntahan niyo yung laptop nyo o yung sa Google, yan ang makikita nyo. Ang Hebrew mga kapatid, ang pagbabasa nito ay mula kanan papuntang kaliwa. Sanay tayo magbasa ng mula kaliwa papuntang kanan. So in year 3 of the reign of King Belshazzar, a vision. Nakita niyo yung vision dyan? Yan yung sa Hebrew Chadson. Appeared to me. Okay, sa verse 2, and I saw the vision. Anong vision yan? Chadson. And it so happened while I was looking that I was in Shushan, the citadel of Elam is the province. I saw the vision that I was by the river of Ulai. So anong vision yan mga kapatid? Hudson. Ngayon, pagdating ng verse 26 ng the same chapter, the vision of the evenings and the morning. Alam na natin yan. Siguro may background na tayo in the evening and the mornings. Which has been told to you is true. But seal up the vision. Bakit dalawang vision ito? May color coding na tayo. Ano yung view? Blue? Vision of the evenings and the morning. Akala ko, Brother Epi, yung evenings and morning, yan yung 2,300 days. Bakit vision of the evenings and the morning? Remember mga kapatid, na yung mare ay bahagi ng Hudson.
Ang malaking pangitain, yan yung Hudson. Parang iba yata yung nakikita ko na view dito. Baka may inaayos si Patrico. Anyway. So ngayon, yung mare, bahagi yan ng Hudson. Ang buong picture o pangitain ay ang mare. Bakit iba yung lumalabas dito sa ano? Sa screen. Habang kayo nahanap ni Rico yung ituloy ko lang ha mga kapatid. Kaya lang gusto ko makita ng mga tao itong ano natin, ang tawag ito? Yung screen. Ayan, okay. So verse 26. Nakita niyo yung dalawang vision? Bakit sumingit itong vision na blue ng mare? Doon sa verses 1 and 2, isang vision lang. Itong vision, bahagi yan, yung blue, ito, bahagi yan ng malaking vision yung Hudson. Oh, ito yung para makita natin sa original. Kung hindi kayo makapunta ng Google, ito yon. Nakita nyo? And the vision of the evenings and mornings which was told is true. Okay, anong vision dito na true? Yung mare vision. Palakihin natin. Therefore, you seal up the vision. So the vision of the evenings and the morning is true. Therefore, seal up the vision. Ano yung isi-seal up? Yung Hudson. Itong pula. Sa mga bago pa lang, para siya nakakalito kasi, dalawang vision, mare, Hudson. Oo, sa umpisa kasi hindi pa tayo sanay. Pero mas maganda nga na meron tayong mga original word para mas naiintindihan natin. Hindi tayo malilito at hindi tayo mag-interpret ng sarili nating interpretation. Susundan lang natin ang ang pinapahayag ng Bible, ano? So magandang gabi po, Sister Mirna, diyan sa Milagros, Tawad, Masbate. Okay. Tuloy tayo. Palakihin natin para kasi yung mga iba, cellphone ang ginagamit, yung iba siguro laptop o nasa TV, mas maganda pag nasa TV nyo panonoodin. Pero pag nasa cellphone, kaya binibigyan ko ng slide na malaki para mas makita nyo. Ngayon, para mas malaki yung makita nyo, pwede nyo ipatagilid yung cellphone ninyo. Talip na pag ganyan ang panood nyo, vertical, ipa-horizontal nyo yung cellphone nyo para mas maliwanag. Okay? So, extra lang yon. Yan yung vision sa Daniel chapter 8. Hudson, yan yung malaki, pero yung mare, bahagi ng Hudson. Okay, ito na yung diagram natin ng mare. Bakit vision of the mighty man? Sinong mighty man dyan? Si pre-incarnate Christ. Kasi sa Daniel chapter 10, i-explain sana yung chapter 9, in-explain yung mare. Pero pagdating ng chapter 10, explain sana ni Gabriel, nag-fasting si Daniel ng 21 days. Sa oras at umpisa ng panalangin ni Daniel, meron na kaagad utos kay Gabriel na pumunta kay Daniel at ipahayag ang Hudson. Pero dahil nakaabang ang Prince of Persia, kasunod yung Prince of Greece, tanda natin, ayaw ng kaaway na malaman ng tao ang katotohanan, ang buong katotohanan. Alam niyo kung bakit? Kasi pag in-explain ito buong katotohanan ng Mare and Hudson, matutupad ang hula ng Misaya, the Jerusalem and the temple, the city of Jerusalem and the temple will be restored, will be rebuilt. Darating yung Misaya, matutupad ang panukala ng kaligtasan ng Diyos mula sa Hudyo, Israelites, papunta ng Hintil. Ayaw ng kaaway yun. Mag-i-insert lang ako dito mga kapatid. Sa mga taong naniniwala na si Satanas ay matalino, ibahin nyo na yan. Kaya galit na galit si Satanas sa Diyos.
dahil maliban sa hindi siya kasama sa plan of salvation, hindi rin niya alam ang plano, takbo, at kung kailan gagawin ito. Example, nung sinabi ng Diyos kay Satanas, ang binhi ng babaeng ito, siya ang dudurog sa iyong ulo. Kinurap niya kagad ang isipan ni Cain, pinatay si Abel. Hindi niya alam darating si Seth. Okay? Ngayon, kaya kung mapapansin nyo sa mga Israelites, napakahalaga sa kanila yung panganay na anak. Kasi inaabangan nila kung sino yung anak na lalaki na dudurog sa ulo ng kaaway. Okay? So yun yung extra na in-inject natin dito para may background tayo kung bakit galit na galit si Satanas na hindi ito gusto iparating. Kasi mga kapatid, kahit nag-aaral tayo ng Daniel, most of the time hanggang Daniel chapter 9 lang tayo. Pero pagdating ng chapter 10, 11, 12, medyo hindi na natin binibigyan ng pansin yan. Hindi ko lang alam kung, basta sa aking observation lang yan. Baka marami hindi nag-aaral. Please forgive me. So yan yung Mare vision of the mighty man. Yung Mare na yan, nasa looban niya ng Kazon. Big vision. 2,300 days or evenings and mornings. Okay? Nag-umpisa tayo ng 457 BC dahil yun ang utos ni Artaxerxes. Tatlong utos yan ha. Review lang ito. Ang utos ni Cyrus, bumalik sa Jerusalem yung mga Israelites para i-rebuild yung temple na giniba ni King Nebuchadnezzar. Pagdating kay Darius, para siyang reinforcement lang sa utos ni Cyrus. Just to rebuild the temple na giniba. Pero pagdating kay King Artaxerxes, hindi lang rebuilding ng temple, kung hindi to restore the city, Jerusalem. Anong gagawin nyo? Pupunta kayo doon, sisimba, babalik na naman sa Babylon. So itong lahat, punta kayo doon sa umpisa natin, chapter 8 ng series nating Telescopic View of the Cross, Studies of Daniel chapter 8. Karugtong na nga itong ating 1844. Makikita nyo doon na itong tatlo, si Cyrus, si Darius, at si Artaxerxes, binanggit ng Panginoon na itong tatlong ito ay kanyang lingkod. Hindi tayo makapaniwala na itong malalaking hintil na hari ay lingkod ng Diyos. Kaya wag nating ililimit ang ating pananampalataya at isipan kung sinong gagamitin ng Diyos. Okay? Tandaan natin yung point na yan kasi kung minsan, nagiging exclusive tayo na parang tayo na lamang ang may karapatan maglingkod sa Panginoon at magbigay ng mensahe. Lahat tayo, kahit sino, pwedeng gamitin ng Panginoon. So yan yung picture ng dalawang vision ng chapter 8, verse 26. Yung verses 1 and 2, nakazone, nakapaloob itong Mare. Okay? Ngayon, paano na natin nalaman na ito ay 457? Daniel chapter 9 verse 25, ang sabi ni Gabriel, alamin mo at unawain. Sa makatuwid, alamin at unawain na mula sa utos ng pagpatayo to restore and to build Jerusalem up to Messiah the Prince shall be 70 weeks and 30. Yung alam naman natin yung score ay 20, so 30 is 60. Tapos 7 weeks. So 67, 68, 69, 70. 70 weeks are determined upon the people sa verse 24. The street shall be built again and the wall. So nandito yung kabuuhan ng pagpatayo. 70 weeks and 3 score. Yan mga kapatid. Anong habang mangyayari ito, anong panahon ang nandun sila? Troublous times. Okay? So nag-umpisa ng utos dito sa 457 BC. Hanggang 1844,
unto 2,300 evenings and mornings, or 2,300 days, then shall the sanctuary be cleansed. Bakit cleansed? Okay. Remember yung word na cleansed? Punta kayo sa original. Yung word yan ay vindicated, justified, made right. Kasi niyurakan niya ng little horn. Yung the truth of the sanctuary, ang katotohanan ng sanctuaryo. Mga kapatid, ulitin ko, ang failure ng mga Hudyo ay ginawa nila yung sanctuary services, binigyan nila ng salvific significance na parang pag mag-participate sila doon, magkakaroon sila ng kaligtasan. So yun ang iingatan natin, baka mamaya ilipat natin yung building papunta ng langit at gagawin natin na sa pamamagitan ng pagpaniwala nito, magkakaroon tayo ng point of salvation or credit. So, dapat hindi tayo malito sa spiritual, sa literal na bagay papunta ng spiritual na katotohanan. From literal things to spiritual truth. Okay? Daniel 8:14. And he said unto me, unto 2,300 days, then shall the sanctuary be cleansed. Meaning yan, restored, vindicated, or justified. Alam na natin bakit kailangan ng cleansing, bakit kailangan ng restoration, patutuhanan, at dadalisayin. Bakit? Kasi nga niyura ka ng little horn for 2,300 days. Ngayon, tayo bilang iglesia, after the rubbles, pagkatapos ng alikabok at mga residues ng great disappointment, God raised up a movement called Advent Movement. Nakasama dyan sila Ellen White at sila Hiram Edson, yung ating mga pioneers. Doon binuo ng Panginoon, hanggang ngayon, tayo ay church. Ngayon, itong church na to, wag nating ililimit sa ating sariling denomination. Okay? Although tayo ngayon na nandito sa pananampalataya, biblically, historically, and prophetically, meron din mga lingkod ang Panginoon na nandun pa sila sa labas ngayon. So, we as a church, one body, the church on earth is connected to Christ in the heavenly sanctuary. Christ is the head and we are the body. Okay? Para maliwanag sa atin yan kasi nagkakaroon ng understanding na parang may gap yung langit at lupa. In Jesus Christ, wala nang gap. Connected na tayo ngayon. Kaya nung sinabi ni Jesus kay Saul, 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 why are you persecuting me? Sabi niya, who are you, Lord? Sabi niya, I am Jesus. Eh, nandun sa langit si Jesus, bakit pinapersecute ni Saul? Dito rin siya sa road to Damascus. Kasi nga, the church on earth is connected to Christ in the heavenly sanctuary. Okay mga kapatid, napakaganda nito. Maayong gabi, mga kaigsuunan. Okay, thank you Sister Meden. Wow, from Milagros, Masbate. Masaya tayo na sama-sama mag-aral, ano? Ito yung series natin ng association dyan noong January dyan sa Milagros na hindi masyado natapos kasi parang 5 nights lang tayo yata noon. Okay, tuloy tayo mga kapatid. Kapag meron kayong mga tanong, comments, please wag niyong iba kasi sabi ni Ellen White, this is the declaration unto 2,300 days, then shall the sanctuary be cleansed, is the foundation and the central pillar of the Advent faith. So, bigyan natin ng pansin. Pagtuunan natin ng oras ang pag-aaral ng kahalagahan ng katotohanan ito. Kasi prophecy ito no? Pinakita ng Diyos. So, Christ is the head and the church is the body. Kaya what you have done to the least of this brethren, you have done it to me. Yan. Okay, ngayon, balikan natin tong vision. Maliwanag na sa atin mga kapatid, bakit may cleansing dito noong 1844? Kasi niyurakan ng little horn for 1,260 years, 538 AD to 1798. Remove the daily. Yung removal ng daily, hindi lang yan tinanggal. Yan ay pinull out, binuhat, ibinagsak sa lupa. Basahin nyo sa Daniel chapter 8, 11 to 12. Part Rani or Part Rafi, pwedeng pabasa nito. Daniel chapter 8, verses 11 to 12.
Daniel chapter 8, verse 11 and 12, sabi rito, nagpalalo pa ito laban sa pinuno ng hukbo. Ang patuloy na handog na sinusunog ay pinahinto nito at ang lugar ng kanyang santuaryo ay binagsak. Verse 12. Dahil sa paglabag, ang hukbo ay binigay sa kanya kasama ng patuloy na handog na sinusunog. Ibinagsak nito ang katotohanan sa lupa at ang sungay ay patuloy na nagtatagumpay sa ginagawa nito. Okay. So ano yung katotohanan na binagsak sa lupa? Katotohanan ng sanctuaryo. Santuaryo. Oh, yung daily diyan, hindi yan daily na dun sa sanctuary na binigay ng Panginoon kay Moses. Yan yung everlasting gospel, the everlasting covenant. Trampled down by the little horn. Kaya ang tanong, gaano katagal ito? Sabi ng Panginoon, huwag kayong mag-alala. Unto 2,300 days, then shall the sanctuary be cleansed. Ika 2,300 days exactly, sa bilang ni William Miller, mali yung event na na-present niya, pero yung katotohanan ng sanctuary is actually cleansing restoration. Sino ngayon ang ginamit ng Panginoon mag-restore? The purpose of 1844, the year 1844, is to restore, reproclaim, and demonstrate the everlasting gospel. Hulaan niyo kung sinong gagamitin ng Panginoon. Ginamit at patuloy na gagamitin. So hindi ito pagmamayabang o pagmamapuri o pagmamataas ng ating denomination. Ito yung tinatawag natin na ng ating theme song ngayon na grounded in the Bible, focused on the mission. Mga kapatid, reviewin natin ano yung mission talaga ng Panginoon. Kasi mamaya kinakanta lang natin pero hindi na pala natin alam. The mission is to bring the everlasting gospel, to restore, to reproclaim, and demonstrate the everlasting gospel. Kailangan yung gospel hindi lang siya teaching. Ito ay naihahayag din sa buhay natin. Kung minsan, marami tayong program na hindi na nakalinyada sa mission na binigay ng Panginoon. Mamaya na yan. Mamaya na yung sermon. Part Rafi. Nakita niyo mga kapatid, bakit may cleansing, bakit may restoration? Because the little horn pull out, lifted up the truth of the sanctuary, including lahat ng health message, everlasting covenant, salvation in Jesus Christ. He raised it up and throw it down to the ground. The foundation of the sanctuary thrown down. Pag sinabing foundation of the sanctuary, ano yung pinaka-main event doon sa sanctuary? The 10th day of the 7th month, the Day of Atonement. Papasok yung high priest sa most holy place. Ano ang patrapi o patrani, ano ang furniture doon sa most holy place? Pinaka-center ng event ng Day of Atonement. The Ark of the Covenant. Ano yung nasa loob ng Ark of the Covenant? The Ten Commandments. Commandments. Meron tayong isang, hindi ko alam kung kapatid natin to sa pananampalataya o hindi. Naglagay na naman siya sa Facebook na wala pa daw 10 commandments before Exodus 20 at walang 10 commandments doon sa langit. Hindi ko alam kung kumukuha lang yun ng viewers o mga reactions. Pero mga kapatid, yan ang iingatan natin. Galit na galit si Satanas sa 10 commandments kasi yun ang foundation of the throne of God. Righteousness and justice are the foundation of His throne. Okay? Ngayon, nasaan yung gospel message dito? Yung message ng kaligtasan. Ito mga kapatid, noong 70 AD, yung Jerusalem, ancient Jerusalem na pina-rebuild, okay? Rebuild na yung Temple of Jerusalem. Noong 70 AD, was destroyed. Dinestroy ulit ng Rome. Actually, hindi naman Roman ang nag-destroy nun talaga. Yung sa katigasan nga ng ulo ng bayan ng Diyos, naalala nyo yung Matthew 23, yung prayer ni Jesus, O Jerusalem, Jerusalem, how often I gather you like a hen under my wings. Pero ayaw nyo makinig. I will leave your house
desolate, at walang bato, ni isang bato na hindi mabubuwal. So yung result ng willful and deliberate rejection ng Panginoon, destruction talaga, abomination ang mangyayari. Okay? So dito, literal, local, geographical, ancient Jerusalem and sanctuary destroyed in 70 AD. Okay, linagay ko lang dyan. Literal yan ha. Ngayon, nung 1844, according to Daniel chapter 8 verse 14, yung spiritual global church, spiritual global church na siya, ano? Yung spiritual Israelites, the church on earth connected to Jesus Christ in the heavenly sanctuary. Literal, Jerusalem destroyed. Restore dito ng Panginoon pero spiritual na siya. Okay, nasaan yung message of salvation dito sa vision na ito? Mula kay Adam, ipinangako na ng Panginoon ang kaligtasan na gagawin niya kay Kristo. So, yung Old Covenant, hindi siya salvation by works. Yan ay salvation by promise. Okay? Yan yung shadow of our salvation. Yung New Covenant, salvation in reality kay Jesus Christ. Kailan naggawa yon? Kailan nangyari yon? At the death of Jesus Christ. Ngayon, yung proof, yung resibo na iniligtas tayo at binayaran ni Kristo ang lahat ng kasalanan ng sanlibutan, the wages of sin, ang bayad ng kasalanan ay kamatayan, doon sa cross. Ang resibo nyon ay ang kanyang resurrection. Pagdating ng 34 AD, kaya 70 weeks are determined upon the people, the Jews or the Israelites bilang katiwala ng Diyos na magbigay ng mensahe ng kaligtasan, binato nila si Stephen as a manifestation that they rejected Jesus Christ as the Messiah, willful and deliberate. Because of that rejection, ang nangyari mga kapatid, buwal yung sanctuaryo na i-restore. Okay? So ngayon, from the time of the cross until Jesus comes, ito yung new covenant, everlasting covenant, salvation in reality. Nakapaloob na ito, ang mensahe nito. So, the little horn has to trample down the truth kasi ayaw nga ni Satanas, gagamit siya ng agent. Ayaw niyang malaman ng mga tao na merong katiyakan ng kaligtasan. So, yun ang ginagawa niya. He removed the daily. He took out the message of the everlasting gospel, thrown down the foundation of the sanctuary, the Ten Commandments, the truth of the Ten Commandments, not the letter, but the spirit. The host given over to the horn, persecution. Dark ages ang tawag niyan. Okay? Ngayon, 1844, restoration, reproclamation of the everlasting gospel through the Advent movement. Kasama dyan sila Ellen White. So, sa mga tao nakikinig ngayon, huwag kayo matakot mga Ellen White, mga William Miller, kasi bahagi tayo doon sa pangyayaring yan. Tanggapin natin na bahagi tayo dyan sa great disappointment kasi yung ating dakilang kabiguan ay dakilang appointment ng Panginoon to restore, to reproclaim, and demonstrate the everlasting gospel. So ito yung Murray and Hudson vision. Okay mga kapatid? Ngayon, dito tayo ngayon sa application, dual application ng 1844 and the cleansing of the sanctuary, restoration of the sanctuary. Balikan natin yung Daniel. Pwedeng pabasa ng Tagalog kung sinong available dyan sa inyo, Partrapi, Partrani. Daniel chapter 9, 25 to 27. Daniel chapter 9 verse 25 and 27. Okay. 25 to 27. Yung interpretation ng 70 weeks. Okay? Ng vision sa Daniel 8. Kaya't iyong alamin at unawain
na mula sa paglabas ng utos ng panunumpalakin at muling itayo ang Jerusalem hanggang sa pagdating ng Mesiyas na pinuno ay 7 sanlinggo at 62 sanlinggo. Ito'y muling itatayo na may lansangan at kuta. Sa makatwid ay ang mga panahon ng kaguluhan. Pagkalipas ng 62 sanlinggo, ang Mesiyas ay mahihiwalay at mawawalan, at ang bayan ng pinunong darating ang wawasak sa lungsod at sa santuaryo. Ang wakas nito ay sa pamagitan ng baha at hanggang sa katapusan ay magkakaroon ng digmaan. Ang pagkasira ay itinakda na. Sandali lang part, ha? At siya'y gagawa ng Sandali lang part. Tandaan natin ito, ha? Ang pagkasira ay itinakda na. itinakda na. Installation are determined. Okay, 27. Verse 27. At siya'y gagawa ng isang matibay na tipan sa marami sa loob ng 1 linggo, at sa kalagitnaan ng 1 linggo ay kanyang patitigilin ang handog at ang alay, at sa pakpak ng mga kasuklam-suklam ay darating ang isang mangwawasak hanggang sa iniutos na wakas ay maibuhos sa mangwawasak. Yan. Abomination that make it desolate. Okay? Tingnan nyo mga kapatid itong green part para makita ninyo. Going forth of the commandments, anong mangyayari yan? Troubles time. Tapos merong confirmation of the covenant with many for 1 week. Tapos abomination of desolation. Kukunin natin ito ng mga events. Importante itong events kasi ito yung interpretation ng 70 weeks. Okay? Napakahalaga niyan. Kung maaari, we have to restore, pag-usapan natin, pag-aralan yan natin sa ating mga iglesia, hindi yung dahil wala sa oras, wala sa ganito, ganyan. Kung totoo sa puso natin at sa isip natin na grounded in the Bible, focused on the mission, ibalik natin kung anong mission ng Panginoon at paano niya ito ipinagkatiwala sa atin. Kasi itong 1844, ito yung history kung bakit nandito ngayon tayo as Seventh-day Adventist. Hindi yung mga reform, mga movement na yan. Dito na tayo sa General Conference, hindi yung local conference. Okay? Ito na. Number 1. Yung 490 years, yung 70 weeks are determined upon the people. Nag-umpisa siya ng may utos to restore the temple and the city of Jerusalem. Nabasa natin yan, verse 25, di ba? Ngayon, paano mai-restore yun? Ano ang utos ni Cyrus, Darius, at ni Artaxerxes? Para mangyari, ma-restore yung temple, ma-rebuild yung temple at ma-restore yung city of Jerusalem. Anong mangyayari dapat doon? Kailangan nila, babalik sila doon, lalabas muna sila sa literal Babylon, at babalik sila sa Israel. Okay? Intindi natin yung magkasunod na events. May utos to rebuild the temple and restore the city. Para mangyari yan, yung mga Hudyo, yung mga Israelites, they have to come out of Babylon at babalik sa Israel. Anong panahon ito na sila nagagawin nila yon? Yun ay anong sa Tagalog yun, part Rafi o part Rani? Anong panahon yun pag-restore nila? Troubles time? So magkakaroon ng pagbalik nila doon sa Jerusalem, magulo. Merong opposition doon sa mga neighboring nation nila, ba't kayo nandito? Kasi hindi na sila kilala dahil 70 years, walang tao doon eh. Desolate. Diba? So sino kayo? So balik sila ng Medo-Persia, report sila kay Cyrus at kay Darius. Kaya inutusan ni Darius, kayong mga neighboring nations, yung mga tax ninyo, yun ang gagamitin sa gastos. Grabe, no? Basahin nyo yung Ezra, yung Book of Ezra, makikita nyo doon ang napakaganda ng kasaysayan kung paano ito pinare-restore ng Panginoon. So, actual restoration of the temple and the city.
Pero mangyayari yan sa anong panahon? Magulong Panahon ng kaguluhan. panahon ng kagulo. Iba talaga pag ang tunay na Tagalog, kaysa Tagalog-Tagalogan lang nakagaya ko. Panahon ng Binasa ko kagulo. lang. Ang binasa mo lang, oo. Ah, Oo. ah, Brother Epi, pwede natin i-discuss ito sa AY. Depende yan sa AY coordinator, Sister Nonet. Pero kung bibigyan talaga natin ng kahalagahan ito, depende yan sa mga napag-usapan nyo. Okay? Ano na? Pang-apat. Pagkatapos doon, final restoration, darating yung last 7 years, yung last week. Kasi yung 1 day is 1 year. Yung last week ng 490 year, yung covenant promise, pinangako ng Panginoon na kaligtasan, doon sa sanctuary model kung paano tayo ililigtas mula sa kasalanan at kamatayan, inonfirm ni Jesus in the middle of the week. Okay, so darating yung Messiah, and in the middle of the week, sa gitna ng 3.5 years, doon mako-crucify si Jesus Christ, but not for himself. Okay? He will die not for himself, but for people. Okay. Ngayon, tandaan natin mga kapatid, na yung sanctuary services na binigay ng Diyos kay Moises, Exodus chapter 25 verse 8. Yan yung master model plan of salvation or visual aid of the plan of salvation in Jesus Christ. Kaya sa John chapter 1 verse 14, and the word was made flesh and dwelt amongst us. Partrani, pwedeng pabasa ng Exodus chapter 25 verse 8 at Partrapi yung John chapter 1 verse 14 para ma-compare natin. Exodus 25 verse 8. At kanilang igagawa ako ng isang santuaryo upang ako'y makatahan sa gitna nila. Yan. So yun yung utos ng Diyos kay Moises. Ano ang layunin pagpatayo ng sanctuary, Partrani? Upang siya'y makatahan Oh, sa gitna. ang makatahan. Alalahanin natin na ang kasalanan siya ang nagpahiwalay sa atin. Through creation, we are indwelt by the Holy Spirit. But because of sin, we separate ourselves from God. Nagkaroon ng gap. Okay? Ngayon, yung katuparan ng Exodus chapter 25 verse 8 part, Rafi, John chapter 1 verse 14. 1, Kapitulo 1, ang talata ay 14. At naging tao ang salita at tumahang kasama namin. Anong At ginawa? nakita namin ang kanyang kaluwag. Go ahead. Ulitin ko. At naging tao ang salita at tumahang kasama namin. He dwelt among us. Mhm. At So, nakita namin ang kanyang kaluwalhatian. Mm. Kaluwalhatian gaya ng tanging anak ng Ama, puspos ng biyaya at katotohanan. So, sino itong salita na nagkatawang tao? Siyempre si Jesus. Anong ginawa niya Jesus. pagkatawang tao? Tumahan, unanahan. Okay. Yan yung incarnation at the incarnation of Christ. Ang karugtong niyan, yung sinasabing, at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian, doon na yan sa cross. Okay? Pinakita ng Panginoon ang kanyang pag-ibig mula sa birth ni Jesus papunta ng cross ni Jesus Christ. Sa buong buhay ni Jesus, nakikita ng mga tao, lalo na yung disciples, yung kaluwalhatian ng Diyos. Pero nung hindi pa sila converted, okay, mga Hudyo na sila except Luke, tumusunod sila kay Jesus, pero iba pa yung motive, iba pa yung mindset nila. Naunawaan lang talaga nila after the cross and the resurrection. Doon pa lang sila na-convert. Okay, natotoo pala yung sinasabi talaga ni Jesus. So ang iingatan natin mga kapatid, huwag nating i-spiritualize yung literal. Kung hindi, yung literal na bagay, tanggapin natin sa pananampalataya ang katotohanan na spiritual. Hindi tayo yung mag-i-spiritualize. Kung hindi, pahintulutan natin ng Diyos na ito palang sanctuaryo na ipinatayo ng Diyos kay Moises ay merong spiritual na katotohanan.
Okay, wag tayo malito sa yung sarili nating spiritualization kaysa spiritual truth na pinapahayag ng Panginoon. Yan ang katotohanan ng sanctuaryo. Okay, ito yung number 4. Yung number 5, kaya bakit rineject ng Israelites si Jesus? Kasi yung mindset nila nandun sa literal lang na bagay na nanatili. Kaya pagdating sa sanctuaryo at gawin natin tong literal, i-spiritualize lang natin na dinala natin sa langit. Kaya hindi siya effective yung message ng sanctuary natin. Kasi nandun pa rin tayo sa mga furnitures at mga buildings. Okay? Palagay ko hindi ko na i-ano pala hindi ko na gawang co-host. Sandali lang ha. Kaya pala eh. Okay, tuloy tayo mga kapatid. So ito yung malungkot. Israel rejected him and this brought the probation period for the Jewish nation to an end. Sa verses 26 and 27. They rejected Jesus Christ as the Messiah. Pagkatapos niyan, number 5 na tayo ha. Bilang bansa, as a nation, they rejected Christ after the miracle of His glorious resurrection. Ano ang kasalanan na kanilang nakamit? Abomination of desolation. They rejected Christ as the Messiah. Ano sabi ni Jesus? Because ayaw nyo sa akin, the temple that has been restored will be destroyed once again and no stone left unturned. Walang batong matitirang hindi mabubuwal. So by rejecting Jesus Christ as a nation bilang mga Israelitas at mga Hudyo, they committed the sin of abomination that maketh desolate. Yan ang malungkot. Yung pag-reject nila kay Jesus sa pamamagitan ng pagbato kay Stephen, willful, deliberate, and final. Open pa ang probation sa mga Hudyo individually. But as a nation, they already rejected Jesus Christ. It was not God who rejected them. It was them who rejected Jesus Christ. Paano natin nalaman? Yung evidence nito, yung 34 AD, yung final year ng 70 weeks are determined upon the people, doon ipapahayag ng i-determine ng mga Hudyo yung kasalanan nila. Kaya nung sinabi ni Peter, sabi ni Jesus kay Peter, maliban o sa mga alagad, maliban na ang inyong katwiran ay mag-exceed. Mag-ano yun, Apartani? Higit kaysa sa mga Humigit sa sa katwiran ng Pariseo, wala kayong puwang sa Matthew langit. 5:20. Oo. So anong sabi ni Peter? Paano kami magpapatawad? Ang ibig sabihin, hindi ako magpapatawad ng 3 lang, gagawin kong 7. Anong sabi ni Jesus? Paano tayo magpatawad ng ng nagkasala sa atin? 70 times 7, 7. Ilan yan 70 times 7? 490. Ang meaning niyan, mga kapatid, paano tayo huhugot ng pagpapatawad ng nagkasala sa atin? Kung paano tayo pinatawad ng Diyos doon sa 70 weeks are determined upon the people doon sa cross ni Kristo. Yan yung meaning ng 490. Magpapatawad ka, hindi lang 3 o 1, 2. Biktima, umikot ka sa buong mundo, yan ang attitude at mindset natin. 1, 2 na ha, 1 na lang. Noong pag ginagawa na nila Pedro yon. Kaya tinanong ni Pedro, hindi pala 3, 7. Pero ano sabi ni Jesus? 7 times 70. So 490. So bibilangin mo yung nagkasala sa'yo, hindi aabot yun. Meaning yan, mga kapatid, kung paano tayo pinatawad ng Diyos within the program of 70 weeks are determined upon the people, doon din tayo huhugot ng pagpapatawad sa mga nagkasala sa atin.
Kasi kung may nagkasala, kasi hindi siya lumalapit sa akin, hindi humingi ng tawad eh. Huwag mo nang hintayin na humingi pa siya ng tawad. Patawarin mo na sa puso mo. Okay mga kapatid? Kasi tayo masyado literal. Kung hihingi pa lang ng tawad yung nagkasala sa'yo, doon mo lang siya patatawarin. Kasi yun din ang picture natin sa Diyos. Hingi tayo ngayon, nagkasala tayo ngayon, patatawarin niya tayo. Lahat ng hugot ng pagpapatawad ng Diyos sa kasalanan na natin nagagawa ngayon at nagawa doon sa Old Testament, ang hugot niyan ay sa cross. Pabasa nga part Rani o part Rafi ng Romans chapter 3 verse 24. Romans 3:24. Hmm. Palibhasa ay inaaring ganap na walang bayad ng kanyang biyaya sa pamamagitan ng pagtubos na nasa kay Kristo Jesus. Oh, nasaan yung katubusan? Nasa kay Kristo Jesus. Jesus. Pwede pa ulit part Rani kasi parang may na-miss ako ng konti. 24? Romans chapter 4:24. Palibhasa ay inaring ganap na walang bayad ng kanyang biyaya sa pamamagitan ng pagtubos na nasa kay Kristo Jesus. Okay, ang 25, Na siyang inilagay ng Diyos na maging pangpalubag loob sa pamamagitan ng pananampalataya sa kanyang dugo upang maipakilala ang kanyang katwiran dahil sa hindi pagpansin ng mga kasalanan na nagawa ng nagdaang panahon sa pagpapahinuhod ng Diyos. kasalanan nagawa nung kailan yon? Nung nakaraang panahon. Nagdaang panahon. Tatanong si Sister Nonet kung baka replay ito. Sister Nonet, live tayo. Duda si Sister Nonet. Binibigyan natin diin ito, mga kapatid, kasi napakahalaga nito. Balik tayo. Romans chapter 3:24 to 25. Nasaan yung ating katubusan? Nasa Panginoon. Yung word, part Rani, yung last part, na kasalanan na nagawa nung nakaraang panahon. Ang interpretation natin yan ay, dati hindi ako converted. Ngayon na-convert na ako. Purihin ng Panginoon na yung kasalanan ko na nagawa noon, pinatawad na. Hindi yan ang tinutukoy ni Pablo. Tinutukoy ni Pablo dyan, yung mga sa Old Testament na nabuhay na wala pa yung cross. Kasali sila dito sa event ng 70 weeks doon sa cross na pagpapatawad. Malinaw po ba yan? Sana malinaw yan sa atin. Huwag tayong gagawa ng sarili nating theology na na-convert ako ngayon, humingi ako ng tawad, pinatawad ako ni Jesus dahil sa cross. Ang magiging laging tanong ng mga tao, paano pinatawad yung mga nandoon sa Old Testament? Wala pang cross. Yan ang ibig sabihin niyang kasalanang nagawa nung, ano yung part ni? Nagdaang panahon. Ang panahon. So hindi yan yung ating pre-conversion experience. Yan ay mga tao doon sa Old Testament na wala pa yung cross. So isang event kay Jesus Christ dito sa Mare Vision sa 70 weeks, doon hinuhugot ang pagligtas at pagpapatawad sa atin. So nandito na yung 5 points. Okay? Kukunin natin yung spiritual na katotohanan nito sa 1844. Okay? Taking these 5 points, which sums up Gabriel's explanation in Daniel 8:14, i-apply natin yung 5 points dito sa 1844 and the cleansing or restoration or reconsecration of the truth of the sanctuary. Ito yung gospel na niyurakan ng little horn, cast the truth of the sanctuary to the ground and prospered. Okay? So titingnan natin ito. Number 1. Di ba nag-umpisa para malaman natin na 457 BC, doon sa command ni Artaxerxes to proclaim, to restore, to rebuild the temple and restore the city. So dito sa Revelation chapter 10 verse 11, pagdating natin sa study natin ng Sunday, tapusin muna natin yung chapter 11. Pagdating ng chapter 12 verses 1 to 4, tatalon tayo ng Revelation chapter 10. Okay? Homework yan, basahin nyo na mga kapatid. Sana ini-enjoy natin itong
Word of God saka prophecy ni Daniel. Exciting ito para siyang puzzle na linalaro natin under the guidance of the Holy Spirit. Mabuo natin yan, mapapawaw ka talaga sa prophecy na hindi lang siya about events, about time. Ito yung message ng righteousness ni Jesus na nagligtas sa lahat ng henerasyon. Okay? So number 1, command to reproclaim, restore the gospel truth was given in 1844 to preach again. Pwede pabasa pagkatapos nung mapait at matamis na karanasan ng Millerites, kasama doon yung sila Ellen White. Ano ang sabi ng angel sa verse 11 ng Revelation chapter 10? Part Rafi or Part Rani? Revelation 11, at sinasabi nila sa akin, dapat kang manghulang muli sa maraming bayan at mga bansa at mga wika at mga hari. So, to preach again, to proclaim again. Ngayon mga kapatid, interesting ito. Kasi, doon sa Old Testament, isa lang ang pinasara at sinilyohan. Ano yon? The Book of Daniel. Yung prophecy ng Hudson. Pagdating dito sa Revelation chapter 10 verse 11, pagkatapos ng matamis at kabiguan, anong utos ng angel? To preach again. Ano yung sarado na bakit binuksan dito sa chapter 10 verse 11, sa chapter 10 ng Revelation? Kasi sinara yung Book of Daniel. Sabi ng angel ni Gabriel kay Daniel, Daniel, isara mo na yan dahil ang vision na to, yung Hudson, pertains to the end time. So, kailan nag-umpisa yung end time? 1844. Kaya wala tayong sabit sa turo natin. Huwag nating ikahiya yung 1844. Bakit? Because this is the foundation and the central pillar of the Advent faith. Pag hindi natin ito pinag-aralan at diniscuss at pagbigyan ng diin, para na rin nating we are rejecting the gospel, the mission that God entrusted us. Pakanta-kanta lang tayo ng grounded in the Bible, focused on the mission na hindi naman natin ginagawa. Nakarinig na kayo ng isang batalyon ng army pupunta sa gera na hindi nila alam kung saan yung gera at kung anong gagawin nila doon sa gera? Baka mag-cellphone lang sila doon sa gera? No, ganyan yon. Okay, so ito yung number 1. Command to restore, reproclaim, demonstrate the everlasting gospel. Number 2, para mangyari ang restoration ng everlasting gospel sa bayan ng Diyos, itong Revelation chapter 18 verse 4 na tinatawag doon na sinasabi ng come out of her my people, hindi yan yung mga hindi Adventist tapos nandun sa ibang denomination tapos mag-a-Adventist sila. Kung marireview nyo isa sa mga Daniel natin na 2 years ago na Sabbath School lesson, tingnan nyo kung sino yung come out of her my people. Hindi yan ibang tao mga kapatid. Tayo mismo yan. Alam niyo kung bakit? Sa Revelation chapter 14 verse 8, second angel's message. Pinainom ng alak ng Babylonia ang lahat ng bansa. So walang exempted. Kung minsan meron tayong denominational pride na para bang tayo hindi nakainom. Marami tayong programa sa church na programa ng Babylonia. Hindi ko na babanggitin muna ngayon kasi wala nang oras. Okay? So for the above command, number 1, to be carried out, everlasting gospel, to be reproclaimed at demonstrated, tayo bilang iglesia, katawan ng Diyos, bayan ng Diyos, we have to come out of spiritual Babylon. Ano ba tong Babylon? Yung Babylon mga kapatid, dalawang word yan pinagdugtong. Yung Bab means gate, yung L is God. Man trying to reach the gates of God by his own effort. Ano nga yung sabi ni King Nebuchadnezzar nung nakita niya yung ganda ng Babylon? Daniel chapter 4 verse 30. Part Rani or Part Rapi? 4:30. Oo.
Ang hari ay nagsalita at nagsabi, hindi baga ito ang dakilang Babylonia na aking itinayo na pinakatahan ng hari sa pamagitan ng lakas ng aking kapangyarihan at sa ikaluwalhati ng aking kamahalan. Oh, ilan ng aking. Doon. Tatlo. Kita natin. Ha? Tatlong beses niya inulit. Tatlong beses. Hindi pa ito magandang Babylonia, itinayo ko ng aking sariling lakas. Para saan? Para sa aking kaluwalhatian. So the principle of Babylon actually is self. Self-preservation, self-exaltation. Kaya mga kapatid, kung tinitrain natin yung ating mga young people sa mga camping, para pagdating ng persecution, tinitrain natin, ang tawag natin yung survival camp. Camping. Ano pang gagawin ng Diyos kung kaya natin i-survive yung sarili natin? Patrani. Patrapi. React naman kayo dyan. Para may dating naman na may kausap ako dito. Oh. Ano pa gagawin ni Jesus, the Michael the Archangel? He will stand for his people. Wala na. Wala na. Kasi pwede tayo mag-survive sa sarili natin, mga kapatid. Isa yan sa mga bino o alak ng Babylonia. Save yourselves. I-train yung mga people. Usong-uso pa sa puso natin ngayon, mga kapatid, na darating yung persecution. Ito ang hindi ko maintindihan. Pinipreserve natin yung religious liberty. Okay? Para meron tayong liberty o kalayaan magsamba sa Diyos. Tapos, pinoproclaim din natin na magkakaroon ng Sunday law. Ano? Doon sa Sunday law na yon at persecution, dyan, 95% ng bayan ng Diyos takot na takot sa Sunday law at persecution. Kaya ngayon, yung ating mga Pathfinder programs, pag dati ang Pathfinder namin, linggo yung investiture. Pero ngayon, Sabado na kasi nandiyan yung mga tao. So sa program ng pagsimba ng Sabat, mga naka-uniform tayo, akala mo magkakaroon ng gera sa loob ng simbahan. Comment ko lang to, personal comment ko lang to ha. Don't take it personally mga kapatid. Pero ipag-pray natin yan. Ano? Kasi hindi na natin nakikita eh. Parang pagtingin na lang natin, okay na lang lahat. Pag-pray natin that God will give us another new discernment through the power and the leading of the Holy Spirit. Kung lahat ba ng program natin na pinagpo-proclaim natin na tayo ang merong katotohanan ay sang-ayon pa sa Panginoon. So number 3, lalabas tayo sa self, not I but Christ. Yan yung formula ng gospel. Number 3, restoration of the everlasting gospel ay mangyayari. Pero sa magitan ng ngayon, Part Rabi? Na panahon? Panahon ng kaguluhan. Panahon ng kaguluhan. Paano ito nagiging panahon ng kaguluhan? Kasi tayo ng hindi lang tayo as SDA, meron mga offshoot, meron mga reform. Kaya pupunta sila doon, manggugulo sa mga program natin. Tapos tayo sa loob ng church, although we are growing in grace, hindi lahat pare-pareho yung tingin natin sa katotohanan na yan. Talagang magulo kasi confused yung tao. Hindi tayo nako-confuse. Sa lahat ng Christianity, 2 araw ang tinuturong pagsamba. Linggo dahil na-resurrect si Jesus Christ. Sabado dahil ito yung sa 10 Commandments. And Christ is the Lord of the Sabbath. Yan, accurate tayo sa Sabbath. Pero pagdating sa kaligtasan, okay, dyan confuse ang tao kasama natin sa loob ng church. Maliligtas kaya ako? Patatawarin kaya ako ni Lord? Paano kaya ako makapunta ng langit? Kaya ang prayer natin, Panginoon, sana sa inyong awa, pagdating nyo, maawa kayo sa amin, mapatawad kami sa aming mga kasalanan, mana sana kami. Sa Bisaya, yung prayer na, makaambit unta mi ni anang kinabuhing dayon. So tabangi mi Ginoo sa among pagpaninguha. Wow! Thy word I will strive to obey. Mga kapatid, this flesh that we have by birth, hindi yan marirealize by striving.
It is by surrendering this self to the cross of Christ, allowing Christ to live in us through the Holy Spirit, doon pa lang siya mag-o-obey. Alam niyo kung bakit? Rafi, papasa nga ng Romans chapter 8 verse 7 and 8. Malapit na tayong matapos. Nako, mahaba na pala ito. Kaya pinuputol-putol natin. Hindi Romans pwede. ano part? Romans chapter 8. 7 and 8. Sabi rito sa Roma Kapitulo 8, ang talata ay 7 at 8. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay pagkapuot laban sa Diyos. Sapagkat hindi ito nagpapasakop sa kautusan ng Diyos ni hindi nga maari. Dito mo? At ang mga nasa ng laman, at ang mga nasa laman ay hindi makapagbibigay lugod sa Diyos. Yan. So hindi ito magpapasakop. Kailangan itong ating Nangyari. likas, kailangan mamatay doon sa cross ni Kristo. Para pag ang banal na espiritu na ang nananahan sa atin, doon pa lang ito magpapasakop. Mind over the body. Partner itong minds natin tsaka body before the gospel. Pagpasok ng gospel sa buhay natin, mag-aaway na itong mind natin tsaka flesh. Gusto ng dila, ng bibig, kumain ng ganito. Sabi ng mind, hindi. Kasi hindi yan maganda sa katawan mo. Templo ng Diyos yung katawan mo. Gusto mo itong gawin ito, hindi na. Kasi mag-aaway sila. Okay? So, troublous time mangyayari. Ito yung kapanahonan natin ngayon. Okay? Magulo ang restoration ng gospel. Iba-iba yung mga view, iba-iba yung presentation. Merong mga nagde-debate para lang patunayan. Mga ganito, ganyan. Napakagulo. Kaya ang resulta, confuse yung mga tao. Pero, sa kabila ng ating pagiging confused, wag nating tawagin na Babylonian confusion itong ating confusion. Nagsasaliksik lang talaga tayo mga kapatid. Wag nating ile-level yung sarili natin o pag may marinig kayo mga Babylonia kayo, wag natin tatanggapin yan. Wag tayong papatol dyan. Okay? We are all growing in grace, searching for the truth. Number 4, when the gospel is finally restored and proclaimed with a loud voice, yung loud voice dyan, hindi high volume. Hindi ito palakasan ng volume, kundi clear and distinct ray of light. Matutupad ng Matthew 24:14, this gospel of the kingdom shall be preached in all the world to all nations as a witness, then shall the end will come. Okay? The gospel covenant will be confirmed to the Gentile world, Revelation 18:1, through his people. Magdi-decide ang mga tao pag marinig nilang clear, unadulterated, non-commercialized, pure gospel. Magdi-decide sila either for Christ or against Christ. Ang malungkot mga kapatid, Christ will be deliberately and finally rejected by the world. So this will be the abomination that will make the world desolate. Sa mga Hudyo before 34 AD, sa atin naman after the restoration of the everlasting gospel, preaching the everlasting gospel, walang taong magkakaroon ng excuse. Walang taong uupo sa pader sa gitna. So either for Christ or against Christ. Pagkatapos niyan, nahati na yung tao, with the mark of the beast, the seal of God, the goats and the sheep. Tinggaralan natin yan sa 144,000. I-review na naman natin yan. The kingdom of this world will come to an end, and God will establish His everlasting kingdom that shall not be destroyed. Ayan mga kapatid. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Okay? Ganda nung panlima, no? So tapusin na natin to. Dual application ng 70 weeks. Yung dalawang vision para mabilis. Sa Jewish dispensation, nag-umpisa sila ng 457 BC, yung 70 weeks are determined. Paano natin nalaman saan sila nag-umpisa? With the command to restore Jerusalem and the temple. Ngayon, para mangyari yan, kailangan lumabas ang literal Israelites from Babylon. Literal Babylon. Pero pagkatapos noon, they have to rebuild and restore Jerusalem and the temple, pero sa panahong kaguluhan o magulong panahon. Kahit magulong panahon yan, dahil ibinigay na nahula ng Panginoon ito, programa ng Panginoon,
In the middle of the week, ang kasunod na main event dyan, Christ confirms the covenant by His death and His resurrection. Tapos, 34 AD, the Jews or the Israelites, they willfully, deliberately, and finally rejected Jesus Christ as the Messiah. They committed the abomination that maketh desolate. Okay, literal, geographical yan. Pagdating dito sa atin, sa spiritual Israel, application na ito ng Hudson. Nag-umpisa tayo noong 1844 with the command to restore and reproclaim the everlasting gospel. Para mangyari yan, we have to come out of spiritual Babylon. We have to come out of self, not I, but Christ. Struggle yan sa sarili, struggle yan sa lahat ng tao, troublous time talaga. Pero, Matthew 24:14, may restoration and reproclamation of the everlasting gospel. Revelation chapter 14 verses 6 to 12. Okay? Pagkatapos niyan, the people of the world will be divided. The church will confirm the gospel, demonstrate the gospel to all nations, then shall the end will come. Ngayon, the world will deliberately reject Jesus Christ, close of probation. Yan na yung abomination that will make desolate globally. Okay? So yan na yung end ng history ng kasaysayan ng sanlibutan. Darating si Jesus at tayong lahat ay uuwi na sa langit na bayan. Ito yung dual application of the truth of the sanctuary message, the significance of 1844, and the layout of the two visions, the Murray and the Hudson. So mga kapatid, Patrapi, dito tayo natatapos ngayon sa ating pag-aaral. Pagpapala ng langit ay sumaatin. Patrapi, balik sa iyo. Praise the Lord. Thank you so much, Spark. Talagang praise the Lord. Hallelujah. Amen. Yung ating ginawang pag-aaral sa gabing ito. Sapagkat nakita natin ng maliwanag na ilahad ng Panginoon sa pamagitan ng ating butihing pastor, F.P. Villarreal, ang significance ng 1844. Ako personally, ang take ko dyan ay nakita natin na tayo ay bahagi ng iglesia na itinatag ng Panginoon upang una, i-restore ang everlasting gospel, i-reproclaim yung everlasting gospel at makita sa buhay natin yung ebanghelyo ng ating Panginoon. So, Amen. walang duda na tayong lahat ay tayo ay bahagi ng iglesia ng ating Panginoon, pero mabigat yung pasanin na ating gagampanan sapagkat kailangan nating ipahayag ang mabuti at walang hanggang pabalitang na ito upang sa ganon ay marami pang mga kaluluwa ang maihatid sa paanan ng ating Panginoon. So ngayon ay aking ibigay ang pagkakataon naman kay Part Ronnie sa kanyang reflection o kung mayroong mga katanungan na dapat sagutin dyan sa ating mga chat box. Yeah, thank you, Bart. Bago ko basahin yung katanungan ng ating pong kapatid, ay nais ko muna basahin ito pong sinabi po ni Speka Antenas. Sabi niya, tama po sana, sangayon ako na ang Pathfinder ay linggo. Itoon ang pagsamba sa oras ng panalangin. Bakit kailangan may sundalo sa araw ng Sabado? Is-set aside ang dapat po diyan. Kasi hindi namin kasama yan sa pagkakalalang ng Diyos. Ginawa ang Sabat para magpuri. Sapat pa magpaluri. Kung maintindihan nyo kayang Tagalog. Sa Pathfinder, kung para sa Diyos. Respeto natin ang araw ng kabanalan na nilikha sila upang sa araw ng pagsamba. Okay, so yan po ang reaction po ni ating pong kapatid. Ang tanong po ng ating pong kapatid, itong katanungan po ito mga kapatid, ay tanong po ito ni Sister Nonet noong nakaraang Huwebes na sabi ko sa kanya ay sasagutin po ito ni Pastor.
So ito po ang tanong, Pastor, ng ating pong kapatid na si Sister Nonet. Yun ba ang luklukan ng awa ay hindi literal, kundi puso ng Ama? Kundi puso ng Ama? Kasi lumuklok si Jesus sa kanang kamay ng Ama. Ano po ang ibig sabihin ng nasa Revelation na mga kaluluwa na mga banal na pinugutan ng ulo at pinatay, na sinasabihan ng Diyos na kapag nahusto ang bilang ng kapwa ninyo sa alipin, napapatayin gaya ninyo? Yan po, Pastor, ang tanong po ng ating kapatid. Okay, thank you for Rani. Sister Nonet, yung kung literal o yung kanang kamay ng Diyos, luklukan ng Diyos, maliwanag ang buong Bible, lalo na sa Ezekiel at Isaiah, na meron talagang luklukan ng Diyos. Kaya lang hindi siya kagaya ng literal na physical na literal siya pero hindi physical na kagaya ng nung sa atin dito ngayon, ano? Yan ay prerogative ng Diyos. Siya lang nakakalam niyan. Pero literal yung luklukan ng Diyos, the throne of God that flows the rivers of life. Diyan yung Holy Spirit. Ngayon, yung tanong sa tungkol sa mga namatay na pinugutan ng ulo, yan yung prophecy na kagaya ni Abel, di ba pinatay siya ni Cain? Tapos tinanong ng Diyos si Cain, Cain, ba't nasaan ang iyong kapatid? Kasi umiiyak yung kanyang dugo. Yung dugo, pag sinasabing umiiyak yung dugo, hindi yan buhay na dugo. Okay, buhay na kaluluwa. Yan yung patay ang tao pero nasaan yung justice? Kailangan makita natin yan sa labas ng tunay na pangyayari. May ano ba, pinatay ko si Bartrani, tapos wala na, patay na si Bartrani. Pero sa mata ng Panginoon, ang tanong, Epi, bakit mo siya pinatay? So, binibigyan ng Panginoon ng justice yung mga pinersecute ng Little Horn. Wala silang kalaban-laban nun. So, darating ang panahon, pinangako sila ng Panginoon, ibibigay ko yung hustisya sa inyo. Yan, Bartrani. Yan. So, thank you po, Pastor. At bago po balik kay Part Rapi, ang panahon ulit ay nais kong pasalamatan din yung ating pong mga kasamahan sa ating pong nakasama sa gabi ito. Bartrani, madali ha, ano muna kita. Meron pa yatang comment si Ika Antares sa baba. Ito po, sabi po niya, yung ASIDEN, ginagawa ang business meeting sa araw ng Sabado. So, yun po yung comment din po ni Brother Speka Antares. Yan yung sinasabi ko na akala natin tayo na lang yung denomination na hindi nagkakasala. Ang hindi natin alam, kasama tayo sa kalasingan ng pagpainom ng Babylonia. May time tayo dyan, pag-aaralan natin yan na Brother Beto. Basta si kapatid na Spika Antares. Salamat sa iyong comment at nakakagising din ng sa atin bilang mga pinagkatiwalaan ng Panginoon. Balik tayo, Partrani. Ayan, thank you po, Pastor. At thank you rin doon sa mga comment po ni Brother Antares. Yung mga nakasama po natin sa gabi ito, kami po napapasalamat sa inyo, kay Brother Manding, kay Brother Aikis Adoracion, kay Sister Nonet, kay Sister Mercy, kay Sister Gretchen, kasama yung kanya pong si Brother Rani, ganun din si Brother Jigs. Magandang gabi, Brother Jigs. Si Sister Leonora Dormeli, at sino ba? Sister Presi, happy birthday pala kay Sister Presi Sakiton Claveria. Siya po yung nagdiriwan ng birthday ngayong araw na ito. Ganun din si Sister Merna Doctolero, ganun din si Sister Beth Sakiton Orlina, kay Sister Median Amante, at ganun din kay Sister Leonora Dormeli. At ganun din kay Brother Antares na si ating pong nagbigay po ng kanyang talagang komento din. Kay Brother RMLDF Jr. Ayan, at nagbabati sa atin ng magandang gabi po. So, ilang part po nakita dito ng mga katanungan at hindi mga comment. Ibinabalik ko sa iyo ang panahon. Pastor. Hello. Oh, Brother Kelvin, kumusta? Mayroon akong gusto ko itanong ba?
nakita natin yung prophecy talagang nasa perfect of time, yung 2,300 plus yung 1,260 ba yan? 1,200, yan ay fulfilling of prophecy. Sa aking observation ba, yung mundo natin ay aabutan na 6,000 years. Mhm. Aking pag-unawa, from the creation to Noah is 2,000 years. Correct. From Noah to Jesus Christ is 2,000 years. Mhm. And now, we are 2026 na, Mhm. diba? Oh. Ngayon, meron tayong 1,000 years vacation. Oh. It mean to say, dapat nasa langit na tayo ngayon. Ngayon, nakita ko sa aking aking observation, sabi doon, ang katapusan ng mundo ay mayroon dalawang tulad ng Panginoon, sabi niya, kagaya ng panahon ni Noah, Mm. yung pagbabalik ng Panginoon, ay makikita nyo kung ano ginawa ng Noah at pagkatapos ito ay ah, pinaulan at nagkaroon ng katapusan ng pagpuksa sa mga tao. Mm. Sa aking pabasa, kung si Jesus Christ ay yung sabi ng Panginoon sa kay Noah, sa loob ng linggong ito ay umpisan ko pagpaulan ng ulan 40 days and 40 nights. Mhm. Ngayon, nung sinabi ng Panginoon sa kay Noah, sabi niya ay papasukin mo yung yung mga hayop na yung mga marumi at saka malinis, tagpipito yung pares, Mm. at saka yung marumi, dalawa lang, babae Mm. at saka lalaki. Sa loob ng 7 days, yung mga tao, yung mga hayop niyon ay pumasok at ang pinakahuli ay si Noah at kanyang pamilya. Mm. 7 days bago isinara at nag-umpisa yung tawag Arka. na Ulan. aking observation. Nung 2,000 years, 2,000, 6,000 years na tayo eh. Oh. 2,000 ngayon, 2026, meron tayong 26 years ngayon. 26 years na, tap 2,000. Nakikita ko, sabi ko, maaari siguro yung 7 days na yun nasasabi na bago isinara. Itong 26 years, extension na lang ito eh sa atin. Oh. Extension na lang sa atin. Kaya yung close of provision pag sabi nga doon ng pagsarado ng pinto, doon nag-umpisa ang pag-ulan. Kaya nga itong aking observation, itong kalapitan ng panahon ng ating mundo ngayong ka-history. Mm. Itong 26 years natin, 2026 hanggang sa, ito'y palugit na lang. Pumasok ito sa 7 days ni Noah Mm. bago isinara ang pintuan. Oh. Ano kaya sa observation mo? Ang Kasi mayroon tayong 1,000 years sa vacation eh. tama yan, Brother Melvin. Pag sinabi mong palugit ng Panginoon yan sa atin, Palugit sa atin. sinasabihan niya tayo bilang mga pinagkatiwalaan niya na magbibigay ng mensaheng ito ay Mabilis. tiyak sa ating sarili na naghahanda tayo. Yan, Wag, tama. naalala mo yung sabi ni Jesus kay Martha na yung kapatid mo si Lazarus ay mabubuhay. Anong sabi ni Martha? Oo, alam ko sa huling kapanahunan. Pero anong sabi ni Jesus? Ang pagkabuhay na maguli ay ako. So yung timing talaga niyan ay ang nasa Panginoon. So kaya pag pinag-aralan natin yung prophecy, timeline, hindi siya time setting. Marami na nagta-time setting. So itong observation mo tama yan na binigyan tayo ng palugit ng Panginoon. Kasi kahit tayo ang kanyang pinagkatiwalaan ng mensaheng ito, meron pa rin tayong hangover ng ating kalasingan ng Babylonia. Kaya nga yung ni Brother sino to? Antares. Yung observation niya, pareho tayong mga observation, yung mga Pathfinder pag Sabado, naka-uniform ng parang akala may gera,
Tapos yung mga meeting ng mga business meeting, ASE, dati mga elders meeting lang. Alam mo, sa Masbate ngayon, pinuntahan ko, parang naka 4 months yata ako doon. Ang elders meeting nila, hindi na Sabado. Talagang ginagawa na nila yung worship, AY, lahat maghapon. Tapos kung merong mga pagmimitingan, sa linggo na nila ginagawa. Pagdating ng linggo, kasama yung mga asawa, ano, magdadala ng mga kamuting kahoy na dinagyan ng gata. So, mag-i-enjoy sila mag-meeting. Kasi kung minsan yung Sabado, pinagmimitingan. Anyway, yung ano mo, Brother Melvin, tama yung observation mo. Pero kailangan din natin na kanyang pinagkatiwalaan na maging handa anytime. Oo. Okay? Pastor, Go ahead. isa pa. Yung pag-meeting na yan sa board, alam mo dito sa Amerika talagang usually Saturday ang ginagawa yan kasi yun lang ang panahon natin ng buwan. Kung sa buwan pa di off. Pagdating ng linggo, ano man ang trabaho natin, 6 days a week. Kami Melvin, Tuesday night kami nagmi-meeting. Elders meeting, Monday night. Board meeting ay Tuesday night. Dinicide talaga namin yan sa Jackson Heights. Alam mo naman dito sa Pilipinas, sa Amerika, ang ating duty dito, minsan stay in, minsan Tama. tawag yan may daytime, may nighttime. Kaya, ang Panginoon ang nakakaalam niyan. Huwag tayo mag-encourage. Oo. yun naman ang yun naman ang aking observation lang. Sa Pilipinas, okay yan kasi sa tayo wala talaga yung sabing fix natin na trabaho natin doon. Hindi, sa Pilipinas, Sabado din. Sabado. Sabado rin? Nag-change lang yan doon sa Masbate kasi nga, yung hinahammer ko itong alak ng Babylonia . Nag-decide yung mga elders. Nung una, ilan lang yung gumagawa. Pero, nang matagal na, ay ipag-pray lang natin yan. Oo. Okay. Thank you, Brother Melvin. Yes. Part Rafi. Ito na pala ni Master. Ayan. Maraming salamat po mga kapatid. At tayo po ay pinagkalooban ng panahon ng Diyos na makarinig uli ng mabuting balita ng kaligtasan. At ngayon po ay tayo po ay mananalangin. Pangungunahan po tayo sa ating pong closing prayer ng ating pong pastor. Sir? Tayo manalangin mga kapatid. Ama namin banal, may-ari na ang buhay, mayakda at katuparan ng pananampalataya. Papuri ay kaluwalhatian ay binabalik namin sa inyo. Sa patuloy niyong pagbigay ng hangarin kami ay patuloy mag-aral, magsaliksik sa magitan ng gabay ng banal na Espiritu upang kami ay patuloy na may handa sa pagsalubong sa inyong maluwalhating pagdating. At hindi lamang kami, kung hindi kasama ang aming buong sambahayan, buong iglesia, mga kaibigan, ganun din ang mga taong hindi pa nakakalam. Kaya binigyan nyo kami ng palugit upang ang gawaing ito ay maiabot sa mga taong hindi pa nakarinig at hindi pa tumanggap sa inyo. Dinadalangin namin, Panginoon, na ang mensaheng inyong pinagkatiwala ay bigyan namin at pagtuunan ng pansin ang katotohanan na na kay Kristo, ang kanyang katwiran, ang inyong pag-ibig, presensya ng banal na Espiritu upang maging makapangyarihan ang mensaheng inyong pinagkatiwala at ibabahagi sa mga tao sa magitan din ng pagpapahayag sa aming mga karakter. Makita si Kristo sa aming buhay. Sa oras na ito, kami ay pasamantala maghiwalay. Ang inyong pag-ibig, biyaya ng Panginoon Jesus, patuloy na paggabay ng banal na Espiritu at pag-ingat ng mga piling anghel ang aming maranasan. Mga kapatid na may mga pangailangan at mga kahilingan, ito ay tutugunin ninyo sangayon sa inyong kalooban na ito ay oo. Kaya papuri, kaluwalhatian binabalik namin sa inyo.
kalakip ng kapatawaran na aming mga kasalanan. Itong aming dalangin sa matamis na pangalan ng inyong bugtong na anak, aming tagapagligtas na si Panginoong Hesus. Amen. Patrani? Nakamute kayo? Po. At mga kapatid, kami po ay muli nagpapasalamat sa inyo na kayo po ay aming pong nakasama sa gabing ito. At sa pangalan po na bumubuo ng programa ito, sa Brother Rafi, Brother Rico, si Pastor Efraim Villarruel, ang ating pong tagapanguna, at ganoon din si Brother Melvin. Kami po ay nag-iwan sa inyo ng sa mapagpalang gabi po sa ating pong lahat. God bless us all mga kapatid. We love you all in the name of the Lord. God bless us all mga kapatid. As we gather here together in songs of praise to God the Father, to Jesus Christ our great Redeemer, to the Holy Ghost that makes His truth so real. Your boundless love is everlasting, your saving grace is so amazing, and all these blessings that you give us we can share.